Pumanaw ang asawa ko. Dala pa rin ang isang kasinungalingang aking natuklasan. Ang masakit pa ay, Dear 8Vine, pakitago na lang po ako sa pangalang Milet, 55 years old. At ang aking asawa na si Matt, 57 years old, nakatira sa bahagi ng probinsya ng Bicol. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang kape, minsan matamis, minsan mapait, pero sa kaso namin ni Matt ang pait ay dumating sa paraang hindi namin inaasahan. 3 dekada na kaming kasal, 30 years of marriage na puno ng tawa, away at pagbangon. Si Matt ang naging sandalan ko sa bawat bagyo na dumaan sa buhay ko. Siya yung tipo ng lalaki na kahit pagod galing sa trabaho, dadaan pa rin sa paborito kong bake shop para lang sorpresahin ako ng cake. Isang araw biglang gumuho ang mundo ko. Sabi ng doctor sa isang private hospital, may stage 4 cancer si Matt. Ang sabi nila, baka bigyan pa siya ng treatment para tumagal ng 2 taon. Pero nung marinig ko yon parang gumuho ang langit sa akin. Hindi ko maisip ang buhay na wala siya. Siya ang buhay ko, ang mundo ko, at ang lahat sa akin. Pero nung oras na yon, hinawakan niya ang kamay ko habang nasa loob kami ng clinic. Tumingin siya sa akin ng napakalambot at sinabing, Bia, ayaw kong ubusin ang natitirang oras ko sa... Gusto ko ang huling moments ko ay kasama ka. Durog na durog ang puso ko nung marinig ko yon pero nakinig ako sa kanya. Sinunod ko ang gusto niya na sa bahay na lang kami. Sa sumunod na 6 na buwan, sinulit namin ang bawat segundo. Nag-travel kami sa Baguio para lang maramdaman ang lamig. Kumain kami sa mga paborito naming kainan sa Cebu at nag-staycation sa mga resort. Mas naging malalim ang pagmamahalan namin. Bawat gabi, sinasabi ko sa kanya kung gaano ako kaswerte na naging asawa ko siya. Sobrang thankful ako na siya ang pinili ng tadhana para sa akin. Habang humihina siya, lalo kaming naging malapit hanggang sa dumating ang isang gabi na pinakakinatatakutan ko sa lahat. Habang nakahiga kami at magkayakap, naramdaman ko ang huling hininga ni Matt sa mga braso ko. Bago siya tuluyang pumikit, bumulong siya sa akin na wala siyang pinagsisisihan sa buhay namin. Pero kahit anong paghahanda ang gawin ko, hindi ko napigilan ang humagulgol ng gabing yun. Pakiramdam ko, kinuha na rin sa akin ang kalahati ng pagkatao ko. Ang pagmamahal sa kanya ang pinakamagandang regalo sa akin at ang mawala siya ang pinakamasakit na parte ng buhay ko. Pinangako ko na pipiliin ko pa rin siya. Pero 1 linggo matapos, habang inaayos ko ang mga gamit niya sa aming bahay sa Bicol, may natuklasan ako. Nakakita ako ng isang lumang box na nakatago sa ilalim ng cabinet sa study room niya. Akala ko mga lumang dokumento lang sa trabaho, pero may mga sulat doon at mga picture. Doon ko nalaman ang isang katotohanan na hindi ko kailanman inakala sa loob ng 3 dekada. May mga litrato siya kasama ang isang bata at isang babae sa Palawan. Yung petsa ng mga pictures ay nagsimula nung 10 taon ng aming kasal hanggang nung nakaraang taon lang. Binasa ko ang isang sulat na galing sa babae. Nakasulat doon na nagpapasalamat siya kay Matt dahil sa pagsuporta sa kanilang anak sa loob ng maraming taon. Doon ko napagtanto na kaya pala ayaw ni Matt na magpa-confine sa ospital at mas piniling manatili sa bahay kasama ako ay dahil ayaw niyang malaman ko ang totoo. Habang nagpapakitang gilas siya bilang perpektong asawa sa akin, may isa pa pala siyang pamilyang binubuhay sa probinsya. Ang huling moments na ginugol niya sa akin ay hindi lang dahil sa mahal niya ako, kundi dahil sa matinding guilt. Ang mas masakit pa, nalaman ko na ang perang ginamit namin sa mga travel namin nung huling 6 na buwan ay galing sa insurance policy na ang beneficiary ay ang anak niya sa kabilang pamilya. Pinili niyang sa piling ko para masiguradong walang magtatanong tungkol sa mga sikreto niya. Pumanaw ang asawa ko bilang isang bayani sa paningin ko, pero naiwan akong may hawak na katotohanang hinding-hindi ko na maitatanong sa kanya. Mahal ko pa rin siya pero ngayon, hindi ko na alam kung aling parte ng 30 years namin ang totoo. Ngayon mag-isa ako rito sa aming balkonahe, tinitingnan ang malawak na palayan. Maraming tao ang naiinggit sa perfect love story namin ni Marcos nung buhay pa siya. Pero sa likod ng mga ngiti at yakap nung huling 6 na buwan, may mga lihim na baon na niya sa hukay. Kung pipiliin ko man siya ulit sa susunod na buhay, siguro ay hihilingin ko na lang na maging mas tapat siya. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamasakit na cancer na pumatay sa amin ay hindi ang sakit niya sa baga, kundi ang mga kasinungalingang pilit niyang itinago hanggang sa huling hininga niya.